Hindi ba't matatandaan natin na isa sa mga pumirma ng finality of the Notice of Disallowance ng OVP ay si COA Commissioner Mario Lipana. So meaning, the COA Commissioner proper denied the petition for review or appeal by Vice President Sara and other respondents. Pero alam nyo rin ba na ang asawa ni COA Commissioner Mario Lipana ay reported pala bilang DPWH contractor at ito ay si Malu Lipana. Kaya't ang tanong, may maaasahan bang fairness sa Commission on Audit? Currently under motion for reconsideration ng Office of the Vice President ang pagkakadenied ng kanilang petition patungkol sa Notice of Disallowance ng OVP. Kaya't heto ang mas malala. Talagang nasira ang script ng prosecution dahil ayon sa COA auditor, umamin ito na wala pang final decision ang mga COA sa confidential fund budget ng OVP at ng DepEd. Heto ang video, panoorin natin. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi niyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinis-allow ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated Hindi siya cash pinapabalik advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po. Ayun. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Opo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded. Pero kung Ano ba? dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? Mm. So, kung ang pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient nung confidential fund. Okay. And as a final question, Sailin, I checked the transcript which the court took judicial notice of. Yan na. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latchika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latchika sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan yung dokumento nung binanggit yung dinisalaw namin agad dahil sabi ni Acosta, binigay niya lahat kay Latchika. Hindi ko po makita, Lagot. baka pwede niyong maituro sa TSN kung Yun saan. yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Latchika yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement Tama. ni Gina Acosta. Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Latchika po. Kindly listen, Sailin, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Latchika. pinagbasihan yung aktual na Yun. TSN na marahil mas Narinig maliwanag lang. tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Thank you, Ms. Aline. Senator Padilla, yes,
Yari na. Based lang sa narinig. Nakinig sa sabi-sabi. So parang hearsay lang. Diyos ko po, ang mga witness ng prosecution team, mahilig din sa chismis. Kaya pag tinanong mo, I have no personal knowledge. Diyos ko po. Di ba parang napakahirap maging auditor neto itong babaeng ito, si Miss Silene, kasi mag-o-audit based lang sa kanyang narinig. Di ba? Napaka-loud and clear. Talagang sablay na naman ang prosecution team at ang kanilang mga witness. As usual, based lamang sa mga hearsay. Di ba parang nakakahiya kasi ang mga witness ng prosecution team ay talaga namang tumatayo o nag-i-stand without concrete evidence. Puro lang sila narinig. At mapunta naman ulit tayo sa COA Commissioner na si Mario Lipana, na ang asawa nga nito ay isang DPWH contractor reportedly. Kaya't ang sabi ng Facebook page ng Just Dare to Ask, COA Commissioner Mario Lipana, isa sa mga pumirma ng finality of the Notice of Disallowance ng OVP, meaning the COA Commissioner proper denied the petition for review or appeal by VP Inday Sara Duterte and other respondents. Currently, now it's under motion for reconsideration ng OVP. COA Commissioner's wife, Malu Lipana, is reported as DPWH contractor. May maaasahan kayang fairness sa COA? At ayan, aking manonood, makikita nyo sa screen na reportedly talagang DPWH contractor ang asawa ng COA Commissioner Mario Lipana. So di ba parang may conflict of interest? So dapat mabago na ang sistema ng gobyerno na kapag may posisyon ka sa gobyerno ay dapat walang may involved na family member sa lahat ng projects ng gobyerno. So para maiwasan na rin ang conflict of interest. So ngayon, nag-iisip na ang taong bayan. Magiging fair kaya ang Commission on Audit, ang COA Commissioner na si Mario Lipana na siyang pumirma sa finality ng Notice of Disallowance ng OVP. Para sa inyo, aking manonood, conflict of interest nga ba ito? Itong asawa ni COA Commissioner Mario Lipana na si Malu Lipana na isang DPWH contractor na alam naman natin na mayroong korupsyon sa DPWH dahil sa flood control projects. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Ano ba ang tumatakbo sa isipan ninyo? Alam naman natin na hahabulin ni VP Sara ang lahat ng magnanakaw sa administrasyon na ito. Kung may komento ka, i-comment mo na yan.